bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Ito'y saan ako patutungo. Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw. Okay, God's morning po. Ngayon pong araw na ito, tayo po ay muli tutungo sa ating daily devotion. At ngayon po sa araw na ito ay araw ng Friday. No, it's May 8. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay tutungo sa talata mula po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 7. At ito po ay pamagatan nating our part, His power. God is the growth giver. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po basahin ang talatang ito at pangunahin po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 Corinthians 3 verse 7. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu nang sa ganon ay lubusan namin maunawaan at maisa pumuhay at tumimo sa aming puso ang bawat salita na aming pag-aaralan na mula sa iyo, Panginoon. Ito ang magiging gabay namin sa aming maghapon at sa aming mga kanya-kanyang gagawin ngayong araw na ito, Panginoon. Kami din po ay humihingi sa inyo ng kagalingan para kay Architect Arnel, Panginoon, na kasalukuyan ay nasa ospital. At alam po namin na ikaw po ang magpapalakas ng kanyang katawan at maghahawak ng mga doktor na titingin sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at sa lahat po ng nagdadanas ng sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa. At patubayan niyo po kami sa aming mga gagawin ngayong maghapon, Panginoon. At ang lahat po ng aming ipapanalangin, pag-aaralan ngayong umagang ito ay aming ipinapanalangin sa panangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating pong pagpapatuloy sa talatang ito ay nais kong basahin din po sa Amplified Version. Ang sabi po sa atin na talata, so, neither is the one who plants nor the one who waters anything, but only God who causes the growth. At ito po mga kapatid, sa talatang ito ay napapanahon at napakaganda po nating pag-usapan. At dito sa buhay natin ay minsan may mga katanungan po tayo dyan. Naranasan na ba natin mga kapatid na yung bang tayo ay nagsusumikap? Susumikap naman tayo ng gusto sa isang bagay. Ibinigay na natin ang lahat ng abot ng ating makakaya. Pero parang kulang pa rin. Hindi ba? O kaya naman nagtatanim po tayo ng mga seed, dinidiligan ng maayos. Pero nagtataka tayo, sino ba talaga ang nagbibigay ng buhay, na sa maliit na mga buto na yan, para tumubo, sa ating mga buhay, sa ating mga sitwasyon, sa ating mga pangarap, at sa ating mga pinaghihirapan, at sa ating spiritual journey. Minsan napapaisip din tayo, gaano bakalaki ang role natin sa paglago ng mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay, o maging sa ating pananampalataya. At gaano ba kalaki ang role ng ating Panginoon Diyos. May mga pagkakataon na kuminsan nahihirapan tayong tanggapin na may hangganan ng ating kakayahan. Lalo na pagdating sa
pagbabago ng ating sarili, ating pamilya, ng ating relasyon, ng ating finances, o anumang aspeto ng buhay natin. Ano ho? O kaya naman, baka piling natin mas gusto ni Lord na mas marami tayong gawin para mas lalo siyang masiyahan. Okay, tunghayan po natin. These are all valid question. And thankfully, dito po sa ating binasang Biblia ay nagbibigay po ng clear answer. No? Itong ating talatang ito mula sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7. No? Kaya nga po ito ay nagbibigay sa atin ng clarity at kapayapaan, no? Sa mga concerns, no, na ating nabanggit kanina. At ito po ay nagpapaalala po sa atin ng katotohanan, no, at kung paano po tayo, no, natin mabalansehin ang ating pagsisikap at ang sovereign power ng ating Panginoon Diyos. Okay? Dito po sa ating pagtalakay, dito po sa Korinto, no, ay makikita natin ang prinsipyo ng Diyos, no, na ang sabi nga po, ang Diyos ang siyang nagpapalago. Maaaring iba nagdidilig, iba nagtatanim, pero lahat ng ito, ang Diyos pa rin ang nagdidilig, ang nagpapalago, no. Kaya nga po, hindi ito isang bagong turo po, mga kapatid, no. Ito po ay isang matandang katotohanan na makikita pa natin mula pa nung Old Testament. Ano ho? At ito ay nagpapatuloy hanggang sa New Testament at hanggang sa kasalukuyan, no? Sa Genesis pa lamang po, sino po nagbigay ng buhay sa Hardin ng Eden, no? 'Di ba? Sino po nagpasimula at nagpatubo ng halaman, ng ating hangin na nilalanghap ng mga puno? Di ho ba? Ang ating Diyos. Kaya nga po, sabi ni Haring David doon sa Psalm 127 verse 1, ano po sabi po doon? Maliban na nga si Yahweh ang nagtatag ng iyong buhay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban na si Yahweh ang lungsod ang gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Amen. Ano ho? Sabi nga, minsan nagtatanong tayo bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay natin. Pero alam niyo sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, lagi po yung sabi nga ay mayroong tamang leksyon, mayroong purpose ang Lord sa bawat circumstances. Maging sa paningin man natin minsan hindi mabuti, ang Diyos ang tugon niya mabuti lagi. No? At yan po yung sinasabi sa atin dyan. Maliban, unless the Lord builds the house, those who build in labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Dito po ipinapakita nito na kahit gaano pa tayo masipag at kung ano pa yung mga kagaling natin magplano, kung wala ang pagpapala, no, at aktibong pagkilos ng Diyos, ang ating pagsisikap ay mawawalan po ng saysay. Kaya nga sabi rin po sa atin ang ating Panginoong Hesus mismo, di ba? Sa John 15 verse 5, ano po sabi doon? Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay hindi nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pakaganda po noon, ano? Sabi nga, I am the vine, you are the branches. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya nga po napakalinaw dito na tanging sa Kanya lamang tayo ng galing at ang anumang lakas, talento na meron tayo, even kahit yung ating hininga, no? Wala pong bunga kung wala ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung hindi nakikita ang Panginoon Jesucristo, hindi rin po natin makikita ang bunga ng banal na Espiritu na siyang iniwan sa atin ng Panginoon. Kaya nga makikita po natin na mula pa noon, no, constant na, no, o consistent na ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang Diyos ang pinagmula ng tunay na paglago at buhay. At ang role po natin bilang tao ay maging instrumento at tapat sa kanyang pagkatawag. Mga kapatid, tapat ka ba sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon
Sabi nga, bawat isa sa atin ay may role. Bawat isa sa atin ay unique. Bawat isa sa atin ay may purpose mula sa Panginoon. At sa bawat purpose na yan, walang malaki, walang maliit. Ang tanong lamang po dyan, ginawa ba natin yung purpose natin sa Panginoon? Kung matatandaan po natin, sa mga unang chapter ng ating scripture na ito, sa 1 Corinthians, may issue po dyan sa church, sa Corinto. At ang issue po dyan ay nagkaroon sila ng division, no? Yung iba po ay sinasabing, I follow Paul. Yung iba naman, sinusunod ko si Apollos. Yung iba naman, sinabi, si Cephas o si Peter ang aking sinusunod. Bakit? No? At dahil doon, because of this, nagkaroon po sila ng pride at rivalry. Tandaan po natin, kapag ang sinusunod natin ay tao, hindi ang Diyos o hindi ang purpose ng Diyos sa buhay natin, ano po nagkakaroon dyan? Pride and rivalry. Kaya nga po, ito yung kinorek ni Apostol Pablo. At even up to this point sa ating buhay at gusto rin iayos sa atin ng Panginoon. Ang sundin po natin ay ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sa punto niya dito, ipinakita po niya that God is not divided. And His work is not about personalities. Kaya nga po, sa buhay natin ito, mahalaga na maintindihan po natin. Sabi doon sa unang bahagi ng talata, sinabi doon, neither is the one who plants, nor the one who waters anything. No? Doon po sa unang bahagi. No? Kaya po binasa natin yung amplified version. Dito makikita po natin yung human, yung ating limitation bilang mga tao. Our human limitation. Kaya nga po nilinaw dito ni Apostol Pablo na tayo po as humans, are nothing in ourselves when it comes to spiritual growth. Kaya nga po, dito pinapakita rin yung overgrowth natin, o yung overall growth natin sa ating buhay. Ano nga ba yung overall growth natin? Mapapansin po natin dito, wala pong kahit na si Pablo ay sabihin natin ay Senadrin, o isa siyang tagapagpatupad ng bata, sabihin natin parang sa ating kasalukuyan ay siya ay huwes, yun po yung kanyang katatayuan ng kanyang pinag-aralan. Pero hindi po niya ipinagyabang yun. Hindi po ipinagyabang ni Apostol Pablo na siya ang nagtanim o hindi rin Ito pinakita rin na si Apollos siya ang nagdilig. Sabi nga po niya dito, they were just an instruments. They perform a task, yes, but the power to make the task, o sabihin na natin para maging epektibo ang task na ito, ay hindi galing po sa kanila. Ganon din po dapat sa ating paglilingkod. Bakit po? Because there is a danger, o sinasabi nga po yung human pride. Pagka po ang tinitingnan natin ay ang tao, even kahit ang ating sarili sa lahat ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sometimes we can easily fall into that trap, Yung if we're taking credit, for successes in our lives. Kapag may nakita tayong pagbabago sa isang tao, o sabi nga lumalaki ang ministry, o nagtatagumpay tayo sa isang project, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating pamilya, o sa anumang challenge. Ang dali nating sabihin, ang galing ni pastor, ang galing ng leader na yan, ang galing ng taong yan. Minsan sinasabi natin, ang galing ko talaga. No? Minsan, yung testimony nagiging hambog money. No? Marami po sa ating mga kapatid ngayon na sabi nga ay ang naging naging sentro na ng testimony nila ay ang sarili nila. Parang ang gusto nila ay purihin sila, hindi purihin ng Diyos. At nakalulungkot po yun, dahil ako marami po akong kilala na tila, they start humble
At ngayon ay nagiging hambog. At nakakalungkot po yun. Why we should honor those whom God uses, we must never forget that they are merely vessels. Tandaan po natin, tayong lahat ay daluyan lang ng pagpapalang ito ng Panginoon Diyos. At ano ang saysay na makita sa atin yung magagandang buhay, maganda po yun. I'm not saying na masama po yun. Pero kung hindi naman nakikita ang presensya ng Diyos sa buhay natin, it's all nothing. It's all useless. It's all, sabi nga, pointless. Kaya nga po, ang danger na ito ay nagiging dependent ang tao sa mga taong nagtanim o mga taong nagdilig rather than God. Kaya nga mga kapatid, this aligns with other scripture. Katulad ng binasa natin kanina doon sa John 15 verse 5. Apart from me, you can do nothing. Sabi nga doon, di ba? At doon sa binasa rin natin kanina doon sa Psalm 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, those who build in labor in vain. Tandaan po natin, sa lahat ng bagay na ito sa buhay na nangyayari sa atin, kung hindi yan iaalaw ng Panginoon, wala rin po yan sa isay. Kaya nga sa lahat ng buhay natin, dapat ang Diyos ang naitataas eh. Alam niyo sa mga taong nagiging komportable ang buhay, minsan nakala nila ay malaki na sa kanila, pero sa Diyos napakaliit lang yan. Dahil ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat at siya ang pinagmulan ng lahat. Kaya kung hindi natin kayang itaas ang Panginoon Diyos sa buhay natin, hindi naman natin totally talaga literal na maitataas ang Diyos, no? Dahil napakalaki ng Diyos. Pero meaning to say, siya yung nakikita sa buhay natin, siya yung pinagmamayabang natin. Yung anumang effort, anumang meron ka ngayon, it's all nothing. Pero kung sa buhay mo, even kahit maliit na detalye lang, kahit pagtitimpla lang ng kape, halimbawa, o pagbigay ng tubig, papakabait mo naman, binigyan mo ko ng tubig. Purihin ng Diyos, abay, tunay ng lingkod dito ng Panginoon Diyos. Bakit? Pero mo, binigyan niya ako ng tubig. Do you get my point? Mas mahalaga po na nakikita sa atin yung purpose ng Lord kaysa sa anumang bagay na meron tayo sa mundong ito. Doon sa sumunod na talata, sabi doon, but only God who causes the growth. Napakalinaw po nun. God is the sovereign source of life and growth. And that is the truth. Sabi nga, ito ang absolute truth. Dahil ang ating Panginoon Diyos, siya lang po ang makapangyarihang makapagbibigay ng buhay, magpapatubo at magpapalago. Sa buhay natin ito, hindi natin kayang may pagmalaki. Na parang sabihin natin, ngayon lang, ang saya-saya natin, hindi natin kayang ipagyabang ang buhay. Whether it's seed in the ground of a soul, or a soul in the spiritual realm, or in any situation in your personal life or in our personal life. Tandaan po natin, it is God alone who orchestrates that eternal, miraculous growth process. Sabi nga po, yung buhay pa lang natin, paggising natin ng umaga, miracle na yan. Nagising tayo. And that is natural growth analogy. We can plant a seed, water, give it sunlight, but can we force it to sprout? Kaya ba natin itong patubuin? Can we make it grow? The answer is no. We provide the condition, but God provides the life force. Diba? Pwede natin bigyan ng kondisyon ng buhay natin ito.
Pero ang tunay na pagtubo niya, nasa Panginoon Diyos. Pwede natin planuhin ang mga plano na sa buhay natin, negosyo, mga plano natin. Pwede natin bigyan ng kondisyon, ganito ang gagawin natin, ganito dapat, ganyan. Pero tandaan po natin, only God can provide the life force. Siya po may hawak niyan. In the same way, we can share the gospel. Pwede tayong magtanim. We can disciple and teach. We can water. Yan, no, sa ating ginagawa, no, sa ating pag-aaral nito, no. Pwede tayong natutubigan natin 'yan. We can plant, no. We can water. We can work hard, plan diligently, strive for improvement, maintain good relationship, be patient, persistent, faithful in our responsibility. Matandaan po natin, ang Holy Spirit, siya po ang magkukonvict. He illuminates, regenerates, and nurtures the soul. Kaya nga sa buhay natin, yan ang kanyang pagkilos. It's God who open hearts. Siya po nagbubukas sa ating mga puso. Pwede rin magpatigas. Kung talagang nakikita ng Panginoon Diyos ang intensyon natin ay hindi mabuti. Tandaan po natin, pag ang intensyon ng tao ay hindi mabuti, patitigasin niya ang puso niya. Para katulad ng paro. Pero kapag tama ang puso niya, bubuksan niya ang puso niya ng tao niya. Kami po ay nasa topic ng Exodus at yan po ay gusto ko lamang din po i-share dahil napag-aralan po namin yan. Na nagiging tanong sa atin, bakit ba pinatitigas ng Panginoon Diyos ang puso? Kasi from the very start, mali na talaga ang intention niya. Kaya po pinatitigas po talaga ng Panginoon ang puso niya. Bakit? Kasi upang maging lesson sa mga taong nananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya nga makikita natin doon sa provision na yun, kapag pinag-aralan po natin yung Exodus, no? Katulad ng nandun po kami ngayon. No? Natututunan po namin doon na kapag ang pinatitigas natin ang puso natin, nagkakaroon ng plagues, pinsala. Pero kapag ang puso natin ay bukas, kahit na merong pinsala, ang buhay ng mananampalataya ay na-spare. O ibig sabihin, hindi po nagkakaroon ng damages. Patuloy at patuloy pa rin itong lumalago. Patuloy at patuloy pa rin. Hindi ito kayang, sabi nga, ay impluwensyahan ng circumstances or situation. Dahil ang glory ng lahat ng ito ay sa Panginoon. Dahil siya ang nagpapalago at sa Kanya lang ang papuri. Kaya nga po yun dyan natin na ipapasok yung lagi nating word. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. At ang passage na ito po ay nagpapahumble sa atin na ibalik ang lahat ng glory kung saan ang tunay at kung saan ito nararapat. Kanino po? Sa Diyos. Ang lahat ng ating sa bagay natin, maging sa tingin natin ay parang, alam niyo yung mga tao na parang hindi maganda, sa tingin ng iba, hindi maganda ang kanyang sitwasyon, pero nakakapagpapuri pa rin siya sa Panginoon. Why? Because He's not looking doon sa circumstances niya o problema niya. He is looking to the bigger God na siyang kikilo sa buhay niya. Kaya nga po yun po yung bagay na inilalagay ng Panginoon Diyos doon sa mga taong tunay na naglilingkod sa Kanya. Tunay na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Dahil pinipigilan nito ang pride na manahan sa puso ng mga naglilingkod o sa ating sariling puso. Pagdating sa ating mga achievements o ano pang mga successes in life. At iniiwasan din po nito na itaas ang sino mang tao, leader man o sarili natin, higit sa ating divine leader. Sino po yan? Our Lord Jesus Christ. Hindi po ibig sabihin nito na wala na po tayong, hindi na po natin i-consider yung mga nagawa ng mga tao. No? Pero pinupuri natin ng Panginoon Diyos sa buhay ng mga taong inilalagay sa atin ng Panginoon. Pero hindi po yun hindi yung taong yun ang pinupuri natin, kundi ang Diyos.
Dahil marami pong tao, pag nakuha na nila yung kanilang nais, lumalayo sa Panginoon. Kaya nga minsan sa buhay natin, no? Lalo na pagka po hindi tayo napagbigyan ng taong malapit sa atin, lalo na kung ang hinihingi natin ay material thing, intindihin po natin. Kasi maaaring may conviction sa buhay niya o nakikita sa iyo na kapag naibigay sa iyo material thing na ito, maaari kang mapahamak. Maaari kang lumayo sa Panginoon. Dahil marami pong tao ngayon na pag nakuha na ang kanyang mga material thing sa buhay, lumalayo sa Panginoon. Kaya nga po dito sa ating pag-aaral na ito, we have a part to play. Our responsibility. This verse does not mean we do nothing. Kaya nga po dito si Apostol Pablo, nagsabi na siya na nagplant. Siya po nagplant, si Apollos ang nagwater, siya po nagdilig. At ang ating role po ay magiging faithful sa kung ano ang tinatawag sa atin ng ating Panginoon Diyos na dapat po nating gawin. I-preach ang gospel, ituro ang kanyang salita, mag-disciple, manalangin, maglingkod, magtrabaho ng masipag sa ating mga proposisyon. Mahalin ang ating pamilya, maging mabuting mamamayan, patuloy na matuto, patuloy na mag-aral ng Biblia, at magsika para maging excellent at at magkaroon po tayo ng integrity sa lahat ng ating ginagawa. Ito po ang ating planting at watering. Kung ating titingnan, no? O kung ating pahabain o palalawakin, we must be diligent in our service in our daily lives, but always with right perspective. Kaya nga po, lagi natin tandaan, we are laborers with God, not the source of the fruit. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Chapter 3 verse 9. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Amen. Tayo po manggagawa, pero tayo ang gusali ng Panginoon. At siya ang source ng lahat ng bunga na may puproduce sa bawat isa sa atin. God has the power to grow. Yan po yung kanyang sovereignty. We can trust that when we faithfully do our part, God will do His part. At yung part na yun yung crucial part. Why? Causing the growth. Yung tanggalin ang pressure sa atin na mag-produce ng result. Ayaw ng Panginoon Diyos na sa atin magmumula ang result. Gusto niya sa Kanya. Gusto niya sa Kanya tayo magtiwala. Na minsan kinukuha natin yung credit na yan. Ang galing ko. Ako kasi kapatid, yan ang unang-unang natutunan ko na ako'y sumapi sa ganitong sekta. Na dapat na siyang ginagawa ko. No? Ikaw na yung naitataas sa buhay mo. Hindi na yung Diyos. At makikita yan sa bunga. Pero kung nakikita sa iyong pagiging faithful, hindi mo na kailangan ipaliwanag yan. Dahil mismo yung mga tao sa paligid mo magsasabing siya'y tunay na lingkod ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, in our ministry, our spiritual walk, our efforts to share Christ, our careers, our finances, our relationship, or our personal development, or sabihin na natin, in every aspect of our life, maging negosyo man yun whatsoever. Tandaan po natin
na ang transformation, salvation, sanctification, ang growth, blessing, at breakthrough, yan pong lahat ay nagmula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po hindi tayo dapat magkaroon ng division. No room for division. Wag po natin gawa ng division. No? Sa Bible study po namin, may iba-ibang church po umaattend dyan. Hindi po taga-purpose field life lang. No? May mga galing sa Makati, may mga galing sa ibang church, no? Dolores, o sa iba pang lugar. Kaya nga huwag po natin lagyan ng division yung church, no? We need to be united in Christ. Alisin po natin yung dapat. Hindi magkaroon po tayo ng patuloy na paglago. No? Kasi hindi lahat ng sitwasyon naiintindihan nila. O sa tingin mo tama, minsan sa kanila hindi pa applicable o hindi pa abot ng kanilang kaisipan. Kaya nga, hindi natin dapat questionin. Kung si God ang nagpapalago, then there's no room for division or pride over who did what sa anumang church. At wala ring lugar sa unhealthy competition o pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Maging anuman ang buhay ng bawat isa. We are all working together for God's glory. Contributing our part, but recognizing His supreme role. We are partners in His field. Magkakatuwang po tayo. Magkakausong po tayo. Sama-sama tayong kumikilos para sa kanyang building, sa kanyang church. At basa rin natin yan kanina doon sa 1 Corinthians 3:9, di ba? Tayong lahat ay mga gagawa. Siya nagmamay-ari. Siya nagpapatupad. Let's embrace this truth, mga kapatid. And we need humility. Dahil ang truth na ito ay dapat magpahumble sa atin. Anuman ang kabutihan ang nakikita natin sa ating buhay o sa buhay ng iba, ultimately, ay galing lahat yan sa Panginoon Diyos. Kaya nga purihin natin ng Panginoon Diyos. Natutuwa ako sa taong ito. Talagang nakapakabuti ng Diyos dahil ipinakita ito sa akin ng Panginoon. No? In spite of his situation, nagagawa pa rin yung mga bagay na ito. Kaya purihin ng Panginoon Diyos. Nabe-bless ako sa iyo, kapatid. Yun po yung tunay. At dito magkakaroon po tayo ng trust. Madidevelop sa atin yung trust and faith. At itong trust and faith na ito ay nag-encourage sa atin upang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Lalo tayong kumapit, lalo tayong magpatuloy. Lalo na kung pakiramdam natin ay maliit o ineffective ang ating effort sa anumang area ng ating buhay. Patuloy lamang po tayong mag-plant at mag-water at magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Ang siyang kumikilos sa ating lahat. Focus on God. Let us keep ang focus natin o yung mga mata natin, ituon po natin sa Panginoon Diyos. Hindi sa mga human leaders, sa sarili nating kakayahan, o sa mga challenging circumstances sa paligid natin. Ibigay po natin sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng praise and glory sa bawat spiritual growth na ating nasasaksihan, nararanasan, at sa bawat blessing na ating natatanggap. And let's also encourage. Magkaroon po tayo ng encouragement. Kung pakiramdam natin ay inadequate tayo sa anumang task, challenge, o sa ating mga personal growth, mag-encourage po tayo. O let's encourage ourselves o sa mga taong nasa paligid natin. Dahil ang ating obedience at faithfulness sa ating part, yan po ang hinihingi ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, sabi nga, yung iba sinasabi nila, ang hirap pala maging Kristiyano.
Kasi nung naging Kristiyano ka, parang ang daming naging bawal. Katotohanan po nun, mali po ang ating perspective. Nakatingin tayo doon sa mawawala sa ating kasalanan, mawawala sa ating karumihan, kaysa doon sa ginagawa ng Diyos na pagbibigay sa atin ng lakas. At yan po yung ating obedience and faithfulness. Kaya nga po sa mga taong sinasabing ang hirap maging Kristiyano, hindi po totoong parang half-hearted pa yung puso ng mga taong ito. Ito yung mga taong tamad umattend ng Bible study, tamad na mapalago yung sarili nila kasi nga ayaw nilang marinig yung katotohanan, ayaw nilang marinig yung sinasabi ng Panginoon at tila ba parang nagiging personal o parang pinapatamaan ako ng taong ito. First and foremost, tanungin mo muna, kilala ka ba ng taong yan? Bago mo sabihin pinapatamaan ka. Alam ba niya yung nangyayari sa iyo? Baka naman ang banal na espiritu ang nangungusap sa iyo. Mga kapatid, paano nga ba natin dapat harapin ang bawat circumstances ng buhay natin? Kaugnay sa aral na ito. Sa aral natin ngayon, malinaw na itinuturo po sa atin na mayroon tayong bahagi na dapat gampanan, our part. Ngunit ang tunay na paglago ay nanggagaling lamang sa Diyos. His power. At paano natin ito i-apply sa araw-araw nating circumstances? Meron po ako ibibigay na ilang practical na paraan. Una, pagharap sa pagsubok at hamon. Harapin po natin yung challenges. And that is our part. Huwag tayong susuko. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Magdasal, pag-aralan ng sitwasyon, humingi ng payo, magplano, at kumilos ng may pananampalataya. Ito po ang ating pagtatanim at pagdidilig sa gitna ng anumang pagsubok. Kaya nga sinasabi sa atin, di ba? Pag binasa po natin yung chapter 37 to 50, wag na po natin basahin na. Take note nyo na lang po. Genesis chapter 37 verse 50. Yan po yung kwento ni Joseph. Dumaan po siya sa matinding pagsubok. Pinagbili, kinulong, pero patuloy niyang ginawa ang kanyang makakaya. Naging tapat siya. Minsan nagtampo rin siya, nagtanong din siya. Yan po yung nagtanim at nagdilig. Kaya sa buhay natin ito, patuloy po natin hanapin ang katotohanan ng Diyos. Patuloy po tayo magtanim at magdilig sa ating personal growth. Huwag po tayo maging complacent. Yung parang routine na lang yung ating ginagawa, routinary. No? Hanapin natin, yan lang ba talaga ang kaya natin? That is the best we can do. Tanungin natin yung sarili natin. At isulit natin sa Panginoon, Lord, ito na yung best ko. Minsan sinasabi sa inyo ng Panginoon, Diyos, di nga. Kasi minsan, feeling natin holistic na tayo sa mga bagay na yun. Lalo na pag nag-share ka ng Word of God. Yan akala natin, holistic na yung buhay natin. Pero sa katunayan nun, dahil alam ng Panginoon Diyos, yung puso't isipan natin, yan ay minsan walang saysay sa Panginoon. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon Diyos, hindi yung paglilingkod natin, kundi yung puso natin habang naglilingkod tayo. At dyan po kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos. His power. Pinagkakatiwala natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang resulta nito. Kahit hindi man natin nakikita ang daan palabas, tandaan natin na siya ang nagbibigay ng paglago. Maaring ang paglagong yan ay hindi ang pagkawala na agad ng problema, kundi ang paglago ng ating pananampalataya, karakter o karunungan sa gitna ng pagsubok. Minsan, pag hindi ka agad natin nakita yung resulta sa paraang gusto natin, hindi ako pinakinggan ng Panginoon Diyos. Mali po yun. Maaring hinuhubog ng Panginoon Diyos ang ating karakter. God can use every challenge for our good and His glory. Yan, pag-aralan din po namin yan sa Book of Exodus. Kaya nga mga kapatid, doon po sa nabanggit ko kaninang buhay ni Joseph. Sa huli, sinabi nga po niya doon sa kanyang kapatid, you intended to him me, but God intended it for good. Di man maganda yung plano ng kanyang mga kapatid sa kanya. Yan, mababasa po natin yun sa Genesis chapter 50 verse 20.
malinaw na hindi si Joseph ang nagplano ng paglago ng lahat. Sabi nga, ang Diyos ang nagplano ng sitwasyon ayon sa kanyang kalooban. Ginamit pa ang mga pagsubok upang mangyari ang kanyang layunin. Kaya nga po sa topic natin, ganun din po ito. At sa ating mga pangarap, at sa ating mga layunin, o yung tinatawag nating dreams and goals natin, ang part po natin dyan ay maging masipag, matalino, at tapat sa ating mga plano. Mag-aral, magtrabaho ng gusto, ihanda ang ating sarili, samantalahin natin ang oportunidad. No? Ito ang ating aktibong pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya minsan, pag sinasabing, Lord, ikaw na yung bahala, wala ka namang ginagawa. Mali po yun. Gawin natin yung part na kaya natin. Minsan kahit yung part natin hindi na natin ginagawa kasi bahala na si Lord Kaya kung minsan, hinuhubog din tayo ng Panginoon Diyos. Minsan nagiging huwantaman tayo, yung nandyan na yung bayabas, ayaw pa natin pitasin. Nakangangalang tayo. Si Nehemiah, sa book po ng Nehemiah, pag binasa niyo po yan, buong Nehemiah, ay napakagandang halimbawa. Nangarap siyang itayo muli ang pader ng Jerusalem. Nagdasal siya, nagplano, nag-inspeksyon, humingi ng permiso sa hari. Ibig sabihin na ginawa niya lahat ng protocol at nagtrabaho ng gusto. Ito po yung kanyang pagtatanim at pagdidilig. At bilang, sabi nga, dito, lagi niyang inaalala ang ating Panginoon Diyos. At sa atin, para makipakita po natin, tandaan po natin na ang ating Panginoon Diyos ang siyang nagbubukas at nagsasara ng pinto. Siya po ang nagbibigay ng pabor at nagpapatubo sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung may mga pinto na hindi nagbubukas, magtiwala tayo na may mas magandang plano ang ating Panginoon Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkukulang. Hindi po 'yon. Kundi siya po ang nakakaalam o ating Panginoon Diyos ang siyang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa ating paglago. Kaya nga po doon sa Nehemiah chapter 2 verse 8, sinabi po doon na, and the king granted them to me, for the good hand of my God was upon me. Malinaw po doon na kinikilala ni Nehemiah ang pabor na natanggap niya ay hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa pagkilos ng Diyos. At ang ating Panginoon Diyos ang nagpapalago ng kanyang pangarap. Sa ating mga relasyon, our relationship, ano po ba yung part natin? Mahalin po natin ang bawat isa. Magpatawad, maging matyaga, mapagpakumbaba at maglingkod. Mag-invest ng oras at effort para alagaan ang ating pamilya, kaibigan at kapwa. Pero again, sa pag-i-invest natin ng oras, make it wise. Wag po nating hayaan na masayang din naman yung oras natin sa mga taong hindi naman dapat pag-aksayahan ng oras. Sabi nga, ibibigay naman sa iyo ng Panginoon Diyos yan. God will convict you. Kung tama ba na paglaanan mo pa ng oras ang taong ito o hindi na. Dahil ang utos ng ating Panginoon Jesus sa John 13 verse 34, na love one another as I have loved you. Yan po yung ating part. At ang ating pagiging peaceful sa lahat ng tao. Romans 12 verse 18. Yan po yung responsibility natin. Ito ang pagtatanim at pagdidilig sa ating relationship. Kung yung mga taong yan, parang ginagawa kang asintahan, bigay mo na sa kanila yung space para bakit hindi na rin masayang yung oras nila. Pero huwag kang magbibigay ng sama ng loob sa mga taong yan. Panalangin mo pa rin sila. Mahalin mo pa rin sila. That is our role. Dahil lahat yan ay sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Dahil sa katotohanan, pinapakita rin minsan sa atin yan ng Panginoon dahil hindi natin kayang baguhin ang puso ng ibang tao. Kahit gaano pa natin sila kausapin o tulungan,
ang tunay na pagbabago at paglago sa relasyon ay mula sa ating Panginoon Diyos. Hayaan natin ang Holy Spirit na kumilos sa kanila at sa atin. Kaya nga, sa buhay natin, magalit tayo sa masama pero huwag tayong magkakasala. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kapag alam mong inaabuso ka na ng taong yan, abay sandali. Respetuhin mo rin yung sarili mo. Patuloy lang tayong magmahal ng walang pag-iimbot. Huwag po tayong gaganti. Ay balik po natin sa kanila yung pagmamahal. Pero huwag ka din naman pong papaabuso. Dahil ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, no, sa John 6 verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Ibig sabihin, ang tunay na pagbabago sa ating mga puso ay gawa po ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. Kaya nga, mga kapatid, let's carry this profound truth in the hearts today and always praise our God. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Sa Kanya lang po lahat ng papuri at our part, His power. Tandaan po natin, lahat po yan ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa buhay natin, gawin lamang po natin ang buhay na may purpose. Sabi nga, masarap na nagagawa natin yung purpose natin. Maging maliit man yan o malaki, at least we give our best effort. Sabi nga, masarap na tutulog ka sa gabi na natapos mo lahat ng purpose ng Panginoon Diyos. Kaysa naman tutulog ka na parang tila, ano bang nagawa ko ngayong araw na ito? Nagawa ko ba yung purpose ni Lord? Okay lang na matulog tayo na medyo pagod, pero may saya. Bakit? Dahil nagawa natin ang purpose ng Panginoon Diyos. Our part. At nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na doon sa ating mga accomplishes ng Panginoon Diyos sa ating buhay, naranasan natin ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Ang sarap po nun because our God is the growth giver. Ngayon naman, mga kapatid, umuwi po tayo sa Wednesday's reflection. God's morning mga kapatid. Tayo dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga ay bilang isang Kristiyano, malaking tulong po sa atin ang sinasabi ng Biblia sapagkat doon po tayo lumalago. Hindi tayo ang nagpapalago, kundi ang Diyos ang nagpapalago sa ating mga tinatanim sa ating kapwa. Minsan na-stress tayo na kailangan gawin ang lahat ng perpekto, lalo na kapag naglilingkod tayo. Gusto nating makita agad ang resulta ng mga efforts natin. Pero pinapaalala po sa atin ng talatang ito na ang trabaho lang natin ay itanim ang buto at diligan ito. Ang pagpapalago ay ang pagpapakita ng bunga ay ang sa ating Panginoong Diyos. Hindi po natin kaya ang trabaho ng ating Panginoon. Amen. Ang trabaho lang po natin ay magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kung hindi man po niya yun tanggapin at kung hindi man niya yun pahalagahan, hindi na po natin yun problema. Ang Panginoon na po ang bahala sa anumang ating itinanim doon sa taong yun. Kasi kapag po kasi nakausap natin ng isang tao, hindi pwedeng wala siyang makukuha eh. Kahit po sabihin natin na parang wala siyang pakialam o kaya kahit yung mga kasama po natin sa bahay, yun nga po lagi ni Pastor Mon, kung ayaw magbasa ng Biblia, lakasan mo pagbabasa ng Biblia. At sa pamamagitan ng pakikinig, natataniman sila kahit papano. So, ang Panginoon na po ang magtatrabaho noon kung paano lalago yung ating mga itinanim. Na akala nung iba na kasama natin sa bahay, kapamilya natin, ay ayaw nila yung mga salita ng ating Panginoon. Pero kahit paano, natututo sila kung lalakasan natin ang pagbabasa ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon na po magtutuloy ng trabahong ating sinimulan.
Ang paggawa natin ay para ipakita ang pagmamahal natin sa ating Panginoon, pero ang kapangyarihan ay sa Kanya pa rin. Ngayon, napapayapa ang ating loob kasi alam natin kahit hindi natin nakita ang resulta sa ating pagod o kahit feeling natin ay wala tayong nagagawa, ang Diyos ang gumagawa at Siya ang nagbibigay ng paglago sa tamang panahon. Kaya patuloy lang tayong magtanim at magdilig dahil alam natin na ang Diyos ang bahalang magpalago kung ano man ang tinanim natin. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Praise God po. At yun naman tayo tutungo sa ating mga kapatid online. Pagbati po natin. Let us shout out ang mga kapatid natin dito po sa unahan ng ating comment section. Ay pinangunahan po tayo mula po sa Billy Escudero. Pagbati po natin sa ating kapatid, diyan sa Billy Escudero, sa pangunguna po ni Winnie Patual, at pagbati ko na rin kay Ate Lisel Dalangin, sa inyong buong pamilya at sa inyong buong angkan, lahat-lahat na po dyan, isang pagbati po sa ating lahat. At pagbati rin po natin dito kay Ate Cindy Mercado mula sa Pampanga. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Diyan. At pagbati ko na rin sa aking pinsan, diyan sa Cotabato City. Yan, kay Ate Judith Brigule. Yan, at pagbati ko rin sa buong Brigule, Chua, Tan, at syempre sa Getgano at Untalan family, diyan sa Alamada at Cotabato City. Pagbati ko dyan sa lahat ng aming mga kamag-anak dyan. At dito, sinundan din po tayo ng ating kapatid mula po sa Bulaking Chao. Kasama po natin ngayon si Nay Marta Artiliaga, at pagbati po natin sa lahat ng mga taga Bulaking, diyan kay Nay Gori, kay Naylina, kay Iyasel, at kay Inigo, at sa lahat po ng mga taga Bulaking Chao, Yan. At ganun din kay Kuya Chris Artiliaga, At isang pagbati natin diyan sa mga taga Bulaking. At pagbati rin natin sa aking kapatid na ngayon nandito sa ating kasama natin kay Caroline Mercado. Yan, mula sa Santa Rosa, Laguna. At syempre pagbati ko na rin sa aking magandang nanay kay Corazon Getgano Mercado. Yan. At sa aking mga kapatid, mga pamangkin, ayan, diyan. At syempre pagbati ko rin sa aking anak na si Casey. Ganon din kay sa aking anak na si Kyle na nasa Batangas, At purihin ating Panginoon Diyos, At dali lang kayo tumas. Yan, kasama rin po natin ngayon, mula sa Liliw, Laguna. Yan, kasama po natin ang Arocena family. Yan, sa pangunguna ni Nay Edna Arocena. Pagbati po sa inyong buong pamilya. Yan, Nay Edna, salamat po sa araw-araw na pagsama sa atin, sa ating daily devotion, At pagbati rin natin po, sa ating kapatid mula po sa Usami City. Yan, kasama po natin si Dr. Julia C. Isang mapagpalang umaga po. Yan sa inyo at sa inyong buong pamilya, kila Sir Dodong, Johan, Kerwin at Johnson. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon din po, pagbati natin sa ating kapatid na nasa Dubai, Yan kay Maria Bonalos, Isang mapagpalang umaga po diyan sa inyo sa Dubai. Yan, at kasama muli natin ang ating kapatid na yan si Manlin Mendoza. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan kay Sister Manlin Mendoza. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong family, at sa inyong negosyo. Yan. At sa inyong mga bawat tao na nakakasama po dyan. At isa pong papuri at pasalamat mula sa ating Panginoon. Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid kay si Josephine Maranan. Yan. Sa mapagpala pong umaga na yung Josie. At purihin po ang Panginoon Diyos sa inyong buhay dyan sa Barangay Santo Niño, San Pablo City. At pagbati natin sa buong Maranan family. Yan. At pagbati rin po natin kay sa ating kapatid, ang Rianzares family. Kasama po natin si Sister Babes, At pagbati natin sa buong pamilya ng Rianzares,
Yan kay ah, Kuya Ramil, no? At sa buong pamilya po ninyo sa Bulacan, no? Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, no, from Dolores, Quezon. Yan, kasama po natin si Tatay Victor Dalangin sa mapagpalang umaga po. At ngayon, kasama rin po natin ang ating kapatid, no, kumpare, kaibigan, no, business partner, si Brother Rolly Malasmas. At syempre, pagbati natin dyan kay Sister Angel, kay Roan, at sa aming inaanak dyan, kay Rael, sa mapagpalang umaga. Ano ho? At yan, kasama rin po natin, nabati ko rin ang aking nanay kanina, yan, kasama rin po natin. Yan, at ito, nabati ko na rin si Ate Lisel, no ho? At yan, from Dolores, Quezon ulit, kasama po natin, no ho, ang Alinea family, yan, sa pangunguna po ni Nay Remy Alinea. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Remy, no ho? At pagbati rin po natin sa ating kapatid from Dow family, dyan sa United States of America, no, sa mula po sa Seattle, Washington. Kasama po natin si Nurse Abigail, no. At yan, nabati ko na rin po kanina si Kuya Chris, yan, kasama rin po natin. At ito, nagbabalik, ang ating kapatid, no, yan, ating bossing diyan sa St. Peter, no, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ma'am Hazel Esmundo, no, kasama po natin yan at sa inyo pong buong sambahayan, no, yung buong mga pamilya, yan, binabati po natin ang buong Esmundo family, yan, kay Manager Hazel, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at kasama rin po natin ang Artillaga family, Andal Artillaga family, yan, sa pangunguna po ni Pastor Ape, at pagbati, no, sa inyong buong pamilya at angkan, no. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, no, ay nandito, no, ingat sa pagmamaneho kay Sister Grace Biray, at siyempre pagbati natin sa buong family kay Brother Mike, Miko, Carl, at kay Ellie, sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Baay, Laguna, at sa ating mga nilalandas patungo ngayon papunta sa ating mga workplace. Ingat po sa pagmamaneho. At yan, kasama rin po natin ang aming kumare na to. Yan, si Kumaring Eden, no? Yan. At kumusta sa buong family? Yan, no? Isang kagalakan na makita, no? Makasama natin dito sa daily devotion, no? Yan, regards kay Paring Arman, no? At syempre kay sa inyong mga kido, no? Yan, ano ho? Yan, at sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? At binabati natin ang Flores Dorado family, no? Din sa barangay, ano pa ba nakakasakop yan? Santong Hill, hindi na, no? Parang San Beneventura na yata, ano ho? Yan, dito sa ating sa San Pablo City. Yan. At sino pa ba? Yan. Okay. Mukhang marami po na ito, may prayer request si Nurse Abby. Pray for fast recovery of my brother who had mild heart attack, no? Sige po, pag-pray din natin. At ano kayang pangalan ng brother mo, Nurse Abby, no? Yan. At yan, kasama rin po natin si Wenny, no? Ano po yan? Okay, so purihin natin Panginoon Diyos, no? At ngayon po tayo po ay manalangin. Pag-pray po natin yung mga may karamdaman, no? Especially po si aking partner, si RT Arnel, no? Na kahapon po ay isinugod sa ospital at ngayon po ay nasa ICU, no? At panalangin po natin, no? At yung kapatid ni Sister Abby, no? Na yan, no? At yan, mabul din sa ating ngayon, ating kapatid, no? Si Paring Arthur, pagbati natin, no? Kay Kumaring Carmeline at sa mga kido, kay Pau at kay Julene. At pagbati rin po natin kay Janessa at kay Tyrone, no? Sa aming inaanak, no? Mga kapatid, tayo po'y manalangin na at ako po'y nalobat na 15% na lang ang battery. Wala akong charger, no? Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Let us pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat, Panginoon,
dahil tinuruan mo ulit kami kung paano namin gawin ang mga bagay upang maitaas ang iyong pangalan sa bawat aming iniisip, ginagawa, sinasabi at sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo kami sa kung minsan, Panginoon, nakukuha namin ang credit na para sa iyo. Kaya Panginoon, sa buhay namin ito, Lord, salamat Panginoon dahil may mga ganitong pag-aaral upang tama po namin ang mali, no? At magbigay po kami, Panginoon, ng pagbabago, O Lord, sa aming buhay. Magkaroon po kami ng pagkakataong ayusin, O Lord, ang aming isipan, puso at ang aming gawa. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, at patuloy na nananalangin po kami ng katagumpayan sa buhay ng aming mga kapatid kay Architect Arnel Capadosa, na aking partner, O Lord. Ganon din po, Panginoon, sa kapatid ni Nurse Abby na si Kuya Arfil, O Lord, na alam mo po, Panginoon, ang mga stroke na ito, O Lord, ay mga bagay, Panginoon, na sa buhay ng isang tao ay malungkot, pero meron po kaming Diyos na siyang kayang magpagaling at magbago ng sitwasyon namin, O Lord. Dahil, Lord, naniniwala po kami na sa iyong pagkilos at paggalaw, Panginoon, ay ipakikita mo, Panginoon, ang iyong kamanghamanghang pagkilos at gawa sa buhay namin. Lord, kami po ay patuloy na nagtitiwala, naniniwala, Panginoon, sa iyong kapurihan. Maitaas po ang iyong pangalan, Panginoon, sa yugtong ito ng buhay ng bawat isa. At sa bawat mga kapatid namin na dumadanas ng sakit, karamdaman, O Lord, mga pangangailangan, maging mga finances man o mga situation sa kanilang, sa bawat kinaharap ng bawat isa. Lord, salamat dahil sa oras na ito, tinuruan mo kami na magtiwala at patuloy, Panginoon, na maihayag ang pangalan mo sa aming lahat ng ginagawa. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil dito tinuturo mo sa amin na nakataya ang pangalan mo sa bawat pananampalataya na pinagkakaloob namin. Again, hindi po namin kaya ipagmalaki ang pananampalatayang meron kami. Pero na gusto po namin ipagmalaki na meron kaming Diyos na kailanman ay hindi kami iiwan at pababayaan. Kaya sa puntong ito, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Maghari ka sa buhay namin at inaangkin na po namin ang lahat ng ito ng katagumpayan sa kagalingan at sa lahat ng aming gagawin sa mga oras at araw na ito. Again, Lord, sa iyo po ang papuri at pasalamat. In this our prayer, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. May kagalakang di maipaliwanag sa piling mo, Panginoon, walang hanggan ang galak. Sa langit na iyong inihanda, ako'y aasa. Ang buhay na walang hanggan, biyaya mong dakila. Buhay na walang hanggan, sa iyong piling matatagpuan. Sa langit na banal, sa liwanag ng iyong pagmamahal. Wala nang luha, wala nang sakit sa kalangitan. Kapiling ka magpakailanman.